Hello, good morning or good afternoon dito. Ah, Afternoon kung ah, nire-record ito. Record ba? Hindi na ngayon, pero video message. So, good afternoon from here. Good morning sa inyo dyan. It is the last Sunday of September once again. So, nandito na naman po ako. Pero sa araw natin ngayong umaga, um, exciting ito. I'm very excited. Ang title natin is The Return of the King, ang pagbabalik ng hari. And it will be in Revelation chapter 19 verses 11 to 21. Okay? So Revelation chapter 19 verses 11 to 21. Let's pray. Father God, we come before you this morning or here, Lord, this afternoon, and we ask that you would help us, Lord, to hear you, what you have to say for us, to listen to you, Lord, and learn from your word, and be excited as well, O Lord, for this passage, O Lord. Tell us about your return, O Lord, our King, our Savior, Lord Jesus Christ. So we are excited, O Lord, not just for this study, but excited that you will be coming soon for us, O Lord. We love you and we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So, umpisa na natin, okay? Ito ang culmination or yung completion, yung lahat ng napag-aralan na natin, yung kasiraan ng mundo dahil sa hatol ng ating Diyos, um, yung sunod-sunod na hatol ng ating Diyos, tapos yung hatol sa Babylonia, yung world system na ekonomiya at religious systems, giniba ng ating Panginoon, at lahat ng napag-aralan na natin, ito ang culmination, ito napaka great event ito. Ito ang pinakahihintay nating lahat, ang ikalawang pagbabalik or second coming of Jesus Christ. So, ang pagbabalik ng ating hari. That's where we get the title from. Okay, so wala nang paligoy-ligoy pa. Let's start. So verse 11 nga, chapter 19 ng Revelation. At nakita kong bumukas ang langit at narito, isang puting kabayo at ang nakaupo roon ay tinawag na tapat at totoo, at sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipagdigma. So, um, just imagine na lang, just picture sa ating mind kung gaano kaganda itong site na ito, itong makikita ng lahat ito. Ang langit bumukas, sabi, isipin niyo bumubukas ang langit tapos lalabas ang ating Panginoong Hesus na sabi nakaupo sa isang puting kabayo. Puting kabayo, again, puti, it symbolizes purity, ang kadalisayan, right? Purity, holiness, kabanalan, perfection. Perfect ito. So, walang bahid, walang dumi. So, yun ang katangian ng ating Panginoong Jesus. So, akma lamang sa description na ito na nasa puting nakaupo siya sa puting kabayo. So, and bakit we've seen some verses na kung minsan napagkakamalan ng iba na si Jesus daw yun, remember yung mga ibang anghel na napag-aralan natin, o yung Antikristo man na nakaupo din sa puting kabayo but it's not Jesus, right? Bakit tayo sigurado ngayon na si Jesus ito? Okay? Hindi siya ibang anghel na makapangyarihan din, right? It is Jesus because ina-identify niya ang kanyang sarili dito na sabi niya siya ang faithful, matapat at totoo, sabi, ang tapat at totoo. If you can look back to chapter 3 verse 14, noong ang sulat ng ating Panginoong Jesus sa iglesia ng Laodicea, ini-identify niya ang sarili niya doon na siya ang tapat at patotoo, sabi, right? You can flip back real quick, pero, just write that down.
Si Jesus yun, ina-identify niya, ini-introduce niya ang kanyang sarili doon sa iglesia nga ng Laodicea. Siya ang matapat at totoong totoo witness. And then in chapter 3 verse 7, sinasabi din doon sa church naman ng Philadelphia, iglesia ng Philadelphia, sabi niya siya ang banal at totoo. So, walang kaduda-duda, okay, na sino ang nakaupo sa puting kabayong ito. It is our Lord Jesus. Not just a powerful angel, but it is Him. Sabi niya, sa katuwiran, siya ay babalik uli para humatol at makipagdigma. Wow! Hahatol siya at makikipagdigma. Sa una niyang pagdating dito sa ating mundo, siya ang hinatulan ng mga masama, si si Pontius Pilate, si Herod, si Caiaphas, yung pinunong saserdote, ang mga Fariseo, ang lahat ng mga masasamang tao doon na ayaw manampalataya sa kanya. Pinako siya sa krus, pinatay siya. So, this time around, ito namang panahong itong darating na panahong ito, siya ang maghahatol. At ang kanyang paghahatol ay matuwid. Hindi katulad nung paghatol sa kanya na pawang kasinungalingan, right? It's all unlawful, hindi makatarungan, at maraming kasinungalingan ang kanilang ginawa para lang mapatay, maipako sa krus ang ating Panginoon. So hahatol siya this time, and also sabi niya, makikipagdigmaan siya. Makikipagdigma ang ating Panginoon. Di ba siya ay tinatawag na Diyos ng kapayapaan? He's the God of peace, right? Jehovah Shalom, right? Yes, He is. He is the God of peace. Okay? Kasi ginawa na niya ang lahat. In-extend na niya ang kanyang kahabagan, ang kanyang kagandahang loob sa lahat ng mundo. For God so loved the world, right? That He gave His only begotten Son. Yun ang desire ng ating Panginoon na makipag-peace ang sangkatauhan sa Kanya. Yun nga, binigay na niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay magkaroon ng peace sa Kanya. Ngunit, anong ginawa ng mga masasama? Yung ayaw, manampalataya sa Kanya, time and time again, paulit-ulit so many times ng ating Diyos ino-offer sa kanila ang kanyang kapayapaan. Hanggang sa last days, nakita natin yun, right? He was still giving them chances, pagkakataon na magsisi at manampalataya sa Kanya. Ngunit ayaw. Kasi ang kapayapaan, ang peace, there's two sides, right? There's two sides to peace. Yung isang side, ino-offer niya ang kapayapaan. At yung other side, tatanggapin niya or i-reject niya. So, ang ating Diyos, in-offer niya yung kapayapaan yun from the beginning of time. Simula pa ng kapanahunan. At tayo, sa kanyang kagandahang loob, tinanggap natin yun, ang kanyang offer of peace, right? Ngunit ang mga masasama, anong ginawa nila? Patuloy paulit-ulit. Yung kamay niyang inihahandog ang kapayapaan, dinuraan nila. Tinuraan lang nila at ayaw nila. So, ano lang ang matuwid na gawin ngayon? Kung digmaan, kung war ang kanilang gusto, yun ang kanilang hinahangat, well, yun ang kanilang makukuha ngayon. Ito ang kanilang matatanggap. God cannot, okay? Ang ating Diyos, hindi siya maaaring makipagpayapa sa kasamaan, sa kasalanan. Never. That's not Him. Sa Habakkuk, okay? Sa Habakkuk chapter 1 verse 13, you can just write that down. Ang nakasulat doon, ikaw ay may mga matang malinis na hindi titingin ng kasuwalian o kasuwailan at hindi ka makatitingin sa kasamaan. Okay? You, God, are of purer eyes than to behold evil and cannot look on wickedness. Yung sa English, sa atin sa
sa Tagalog is just titingin. Pero sa English, it says, you are of pure eyes than to behold evil. Sabi yung word na behold yun, hindi lamang tingin, okay? But tingin na intent, mas-serious ka, and then nire-regard pa yung mayroong konting kasiyahan sa tinitingnan mo, pinapaboran mo yung tinitingnan mo, yon, may kasiyahan ka and you approve of it. That's the word behold. Pero sinabi ng kay Habakuk nga, you are of purer eyes than to behold evil. Hindi niya magagawa 'yon. Ang kadalisayan ng ating Diyos, ang kanyang kabanalan, hindi niya puwedeng i-approve or maging masaya sa kasamaan. O sabi dito, sa kasalanan at sa kasamaan, right? Hindi pwede ang ating Diyos because He is so holy. So, huwag tayong magpalinlang sa kaaway ng ating kaluluwa na tinutuksyan tayo. Tapos, kapag ginagawa natin yung masama and we practice it, okay? Yung ginagawa, hindi lang natitisod. Hindi, ginagawa sa buhay. Huwag tayong magpalinlang na para bang ina-approve ng Diyos yung ating gawang hindi makadiyos. Hindi magpakailanman, hindi niya a-approvean ang masamang gawain. He will never be pleased with evil, nor approve of it. Okay? So, merong panahon na ng kahatulan. At ito nga, just like God will judge the earth dito dahil sa kasamaan na ginawa nila. So, throughout history, we have had many wars, right? Actually, sa panahon natin ngayon, may mga digmaan na nangyayari, right? Yung sa Russia, Ukraine, yung sa Israel, at iba-ibang mga kaaway doon. At ano ang motivation ng mga digmaan sa mundo? World War I, World War II, Vietnam War, lahat-lahat. Ano ang motivation? Ngayon, it's always greed. Okay? What is greed? Gustong makamtan yung sa iba. Kaya nga, yung Russia, gusto niyang kunin ang Ukraine. Gusto niyang isama sa kanya. Greed. Napakalaki na nila, bakit pa? And then pride. Mas malakas ako sa iyo. Power. Gusto nila yung kapangyarihan na maging i-control nila ang mga iba. That's what si Hitler ng World War II, ganun ang gusto niya, right? It's all about that. Motivation ng mga tao para makipagdigmaan is always evil. Local man or world wars man. Ngunit ang Diyos, kasi makikipagdigma dito, sabi, ang kanya ay dahil sa katuwiran at kabanalan. Dahil hahatulan niya at completely destroy ang kasamaan sa mundong ito. So, let's be on God's side, okay? Again, pinuulit-ulit ko ito. Panig tayo dapat sa Diyos. Dapat kung ano ang tingin ng ating Diyos sa kasamaan, sa kasuwailan, dapat ganun din ang ating tingin. The fear of the Lord is to hate evil. Okay? Not approve. So, or makisama ba doon. So, we should not be at peace with evil. Okay? So, verse 12. Ang kanyang mga mata ay katulad ng alab ng apoy. Sa kanyang ulo ay nakasuot ang maraming koronang panghari at nakasulat ang kanyang pangalan na walang sinamang nakakaalam maliban sa kanyang sarili. Another confirmation. Confirmation, again, kasiguraduhan na ito nga ay si Jesus. Again, dahil itong description na ibinigay sa kanya is the same as Jesus. Sa chapter 1 verse 14 ng Revelation din. Sabi doon, at ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi, ng tupa gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay katulad ng alab ng apoy. Jesus din. So, there's so many descriptions na it points to Jesus ito. Sabi, ang kanyang mga mata ay katulad ng alab ng apoy. It symbolizes yung tingin niya ay tagos.
tumatagos yung tingin niya. Kaya nga ang kanyang kahatulan ay matuwid dahil nakikita niyang lahat. He can see right through us. Hindi lang yung panglabas ang nakikita niya sa atin, ngunit nakikita niya ang ating kaloob-looban, ang ating mga puso. Walang maitatago sa kanya. Okay? He sees right through us. So, yung mga taong nagpapanggap, banal, yung umaawit, nakataas ang kamay, umiiyak-iyak pa, kung panglabas lamang, hindi, ang ating Diyos kita na yung katulad ng alab ng apoy ang kanyang tingin. Tagos, kita niya yung ating puso, kung tunay o hindi. And then sabi, mayroon siyang mga corona din, maraming corona, ng paghahari. It speaks of His Majesty, ang kanyang royalty. Tunay siyang hari ng mga hari. Right? Isa siya mga title na yon. Inimitate ito ng Antikristo. Remember, mayroon siyang 10 putong sa kanyang ulo. Remember that? He was just an imitator or ginagaya lamang ang tunay na hari. So ang unang pagdating ng ating Panginoon, ano ang ipinatong sa kanyang ulo bilang korona? Isang korona ng mga thorns, crown of thorns, right? What is thorns? Sok-sok, right? Yun ang una. Pero ngayon, sa second coming niya, it will be totally different. Ibang-iba. Hindi na siya yung akala nila, nilapastangan nila, akala nila yung kanyang mission na naputol nila, na-stop nila, hindi. Hindi. Ngayon, ang kanyang pagbabalik, He will be as King of Kings na maghahatol at makikipagdigma. It will be different, So, and that second part of that verse, sabi, may nakasulat ang kanyang pangalan na walang sino mang nakakaalam maliban sa kanyang sarili. Okay? So, mayroong pangalan doon. Pero pinag-aralan kong mabuti ito na ang dami kong na-research dito at nakita ko yung pangalan na nakasulat. Sabi, na walang nakakaalam. Nakita ko kung ano ang pangalan na yon. Isulat nyo, okay? Isulat nyo dahil hindi nyo na makikitang uli ito. Sinong naghahandang magsulat dyan? Nagbibiro lang ako, hoy. Sino yung naghandang magsulat dyan? Sana nakikita ko kayo para lang. Biro lang yun. Anong sinasabi niya dito? Nakasulat ang kanyang pangalan na walang sino mang nakakaalam maliban sa kanyang sarili. Okay, that's the truth. Joke lang yun, okay? So, siya lang ang nakakaalam, walang iba. Katulad nung sabi yung kanyang ang rapture, sino ang nakakaalam lang? Ang Ama lang. Walang nakakaalam sa oras or araw man ng pagkuha niya sa atin. Ang Ama lamang. So, yun na lang, okay? Again, nagbibiro lang ako kanina, nag-research ako. Hindi, wala. Kahit na gaano pang research ang gawin mo, sinabi na ng Panginoon, walang sino mang nakakaalam. Siya lamang. Leave it at that. Okay? Leave it at that. So, wag nang magsiyasat pa. Just take it. Besides, ang dami ng mga bulaang mga iglesia na sinasabi ang pagbabalik ng Panginoon ay dito, Jehovah's Witnesses, ang mga Mormons, ang daming mga kulto na alam daw nila yung araw ng pagbabalik. They were all wrong. Mali lahat. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin natin. Okay, so, kapag sinabi ng Panginoon, ng kanyang salita na walang nakakaalam, then walang nakakaalam. Siya lamang. So, but, may fulfillment ang isang propesya dito, which is always exciting kapag nakikita natin. Sabi sa ikalawang bahagi ng verse 13, sabi siya ay nakasuot ng isang kasuotang itinubog sa dugo. Okay? Itinubog sa dugo ang kanyang kasuotan. Merong dalawang views dito, okay?
And they're both acceptable, but kayo na ang bahala, okay? But hindi mali yung isa sa isa laban sa isa. No, they're both acceptable. Pero ang una kasing view dito, yung blood ng yung dugo na sa kasuotan niya ay yung ang dugo ng ating Panginoon nung siya nga ay lapastanganin, nung siya ay hagupitin, na siya pinako sa krus, lahat sabi yun ang kanyang dugo. And the second one, yung ikalawang view dito ay dugo ng kanyang mga kaaway. And like I said, both are acceptable. Okay? Pero sa akin lang, personal, it's yung ikalawa, yun ang aking pinay-favor. Again, this is my personal view. Okay? You can agree with me or you can, pwedeng hindi kayo mag-agree if you believe the other one. Well, again, wala tayong pagtatalo doon, okay? Pero sa akin, personal, is that yung second na yung dugo sa kanyang kasuotan ay sa kanyang mga kaaway. Dahil sa akin, sa Isaiah chapter or Isaiah chapter 63 verses 2 and 3, nakasulat doon, you can write that down kung gusto niyo tingnan mamaya. Sabi doon, bakit ka mapula sa iyong kasuotan at ang iyong damit ay gaya niyoong yumayapak sa alilisan ng alak o pisaang ubas. Okay? Aking niyayapakang mag-isa ang alilisan ng alak at sa mga bayan ay walang isang suma sa akin. Oo, aking niyayapakan siya sa aking galit at aking niyurakan sila sa aking kapusukan at ang kanilang dugong buhay ay pumilansik sa aking mga suot at natigmak ang buong suot ko. Parang itinubog sa dugo, sabi dito, no? Pero yun sa Isaiah, a prophecy about Christ sa digmaan ng Armageddon na tinatawag. Ayon sa propesiyang ito, again, in Isaiah, yung kanyang kaaway ang nasa dugo ng kanyang nasa kasuotan niya ang dugo ng kanyang mga kaaway. This is how judgment of God ito. He will crush them like tinahalin tulad sa pisaang ubas na iniyuyurakan niya, at itong mga pisaang ubas na ito, well, ewan ko kung meron noon pero may dalawang uri ito, okay? Sabi niya, he will crush them, pipisain sila, no? Parang ubas. Ang alilisan ng alak na ito or pisaang ubas, yun nga, the way it's called, pisaang ubas, inilalagay yung mga ubas doon, tapos niyayapakan, okay? Tapos yung juice ng ubas, actually yung mga wine, yung wine is not alak, pero yung wine, it's made out of grape juice. Kapag ferment iyon, nagiging alak. Nagpo-produce ng alcohol yun. Pero may dalawang uri, yung isa sa bato na inuuki yung bato or isang side ng bundok. Tapos doon nilalagay yung mga ubas at yuyurakan nyo o yayapakan, crush, and then yung juice mag-flow. Excuse me. So doon nakukuha yung juice ng ubas, tapos nga ginagawang alak. And then yung other version is kahoy. Kahoy, ginagawa yung malaking vat na yun, ilalagay yung mga ubas doon. Tapos again, yung mga tao, yayapakan, and then yung merong parang gripo doon side noong and then doon lalabas yung juice ng ubas na gagawing alak again. So, pero I would guess lang, okay, nililinis muna yung kanilang mga paa bago pumasok sa yung pisaan ng ubas nga. Nililinis naman nila yung kanilang mga paa para hindi katulad ni Mekos, okay?
mekos-mekos na yung mga kadugyutan ng mga kababayan niya, pero ito malinis ito, okay? So either way, ito ang picture, ito ang larawan na pinaparating sa atin dito, na ang digmaang yun, ang prosesong yun, yun ang inihahalin tulad sa digmaan na gagawin ng ating Panginoon laban sa mga ayaw manampalataya sa Kanya. So again, nabanggit ko na kanina, and pinag-aralan din natin ito, yun ang tinatawag na Battle of Armageddon, yung digmaan sa Armageddon or Megiddo. Okay? So, dapat nung natatandaan nyo, yung dugo, which will come up to the horse's bridle, yung bukado ng kabayo hanggang doon kataas ang dugo, which is again it kind of flows right sa verse na ito. Kapag niyapakan mo ang isang ubas, anong nangyayari? Pumipilansik, right? Yung juice na yon. Imagine million na grapes sa isang pisaang ubas na yon, and then you step on them non-stop. Ano mangyayari? Yung damit mo, yung kasuotan mo, sigurado lang na mapipilansik yung mga ng juice ng ubas doon, right? So again, kaya nga sinasabi yung kasuotan niya parang itinubog sa dugo, sabi, the blood of his enemy. So again, that's my point of view. Okay, personal lang yun. You can do your own study kung gusto nyo, and then we'll just leave it at that. Okay. So, agree na tayo na itong nakaupo sa puting kabayong ito, si Jesus, right? Pero just in case na mayroon pang kadudahan dyan, second part ng verse 13, ano ang sabi? Tingnan nyo. At ang kanyang pangalan ay salita ng Diyos. And His name is called the Word of God. Sino siya? Word of God? Si Jesus, John 1:1. Dapat alam natin lahat ito, okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. And then in verse 14 of chapter 1, John chapter 1, the same, nagkatawang tao ang salita at nanahang kasama natin. And the Word became flesh and dwelt amongst us. Ilan na yun? 3 ng description. Apat na. Ika-4 ng description ito na si Jesus nga itong nasa puting kabayong ito. Jesus, yayapakan niya ang kanyang mga kaaway katulad ng ubas na yurakan, will splatter, and then He will accomplish this judgment. Itong hatol niyang ito sa mga ayaw manampalataya sa Kanya. Yung ayaw makipag-peace sa Kanya, na inihandog na niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili para lamang magkaroon ng kapayapaan ang sangkatauhan sa Diyos na matuwid. Pero ayaw nila, pilit na tinatanggihan. So, ito nga, siya ang pagbabalik ng hari, ngunit ngayon, He will be a conquering king. Hari na maghahatol, hari na magka-conquer. Ano yung conquer sa Tagalog? Lisel, i-translate mo na lang yun. Nakalimutan ko na ang conquer. Okay, conquering king. Okay? So, pero mayroon siyang army na kasama niya. Kaya lang, again, it will be different. Remember yung wedding feast na pag-aralan natin a few months ago, couple of months ago or something? Yung kasalan ng Cordero, right? Yung the marriage supper of the Lamb. Sino ang focus ng kasalan? Hindi yung bride, hindi yung asawang babae, kundi yung lalaki, yung groom, yung bridegroom. Katulad dito, it will hindi iba sa nalalaman natin. Okay? So, sa verse 14, sabi, mayroon siyang kasamang army, hukbo. Sa verse 14, at ang mga hukbo sa langit ay sumusunod sa kanya na nakasakay sa mga puting kabayo.
Sila'y nakasuot ng kayong lino na maputi at malinis, at isang matalim na tabak ang lumabas mula sa kanyang bibig. Pinuksan niya ang mga bansa sa pamamagitan nito. Siya ay magpapastol sa kanila sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Niyuyurakan niya ang pisaang ubas ng kabagsikan ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay naroon ang kanyang pangalan na isinulat ng Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ito ang pagkakaiba in a typical battle sa ating alam sa mga digmaan. Yung mga hari o yung mga general nila, hindi sila nakikipagdigmaan, right? Nasa headquarters lang sila. Tinuturo lang or tinatawag kung ano dapat nang gawin ng kanilang mga hukbo. Ilagay nyo dito ang ilang libong mga sundalo, dito yung Navy, right? They just give the orders from somewhere, sa kanilang headquarters nga. At noong the olden days, yung mga history, pag umaatake ang isang hukbo, ang hari, kung nasaan, protected by his army. Right? Pinoprotect siya. Or again, nasa kaharian lamang inuutos yung mga dapat gawin ng kanyang hukbo. Pero dito, anong pagkakaiba? Siya mismo ang hari natin. Siya mismo ang makikipagdigmaan. Yung army niya, yung hukbo niya, which is us, wala man tayong ginagawa. Ano lang tayo? Audience lang tayo. Siya mismo ang makikipagdigmaan at siya ang magtatagumpay laban sa mga kaaway niya or yung gustong makipag-away sa kanya. Notice ang hukbo, wala mang sandata, Si Jesus lamang ang ano ang kanyang sandata? Sabi yung yung sword, isang matalim na tabak ang lumabas mula sa kanyang bibig. At doon, pinuksan niya ang mga bansa sa pamamagitan nito. What is that? Ano ang sword? Ano ang sword of God? Sa Efeso chapter 6. The sword of the Spirit, ang salita ng Diyos. Right? That's all he's gonna do. He will speak. He will speak. At ang kanyang mga kaaway ang nakikipagdigmaan laban sa kanya, tapos na. Alright? Kung ang ating Diyos, He spoke the world into existence, right? In the beginning, right? God created the heavens and the earth. Let there be light. Let there be... Salita lang niya, ginawa niya lahat ang universe, ang alam natin, ang universe, isang kalangitan. He just spoke the word. Hindi ba niya kayang gawin ito na if he spoke the universe into existence, could he not speak his enemies out of existence? Right? Kung kaya niyang ginawa lahat, kaya din niyang paalisin or tapusin or alam na natin lahat. Right? God is so powerful. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Almighty God. At ang kanyang hukbo, they'll be, sabi, yung nakadamit ng kayong lino, and that would be yung mga banal, tayo, yung mga sumampalataya sa kanya. So kasama niya tayo. Again, wala tayo sa mundong ito dahil na-rapture na tayo, right? And then, at the end of 7 years, pagkatapos nung 7 taon ng kapighatian, ito ang kanyang pagbabalik, nakasama niya tayo. Okay? Mayroon din tayong puting kabayo katulad ng kanyang kabanalan at kadalisayan. Ngunit ang kadalisayan natin at ang kabanalan natin, hindi sa atin, galing sa kanya. Binigay niya yung kayong linong yun. That's yun ang symbol noong kayong lino. Binigay lang ng Diyos. So, binigay ang ating katuwiran. Remember, 2 Corinthians 5:21, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Ang ating katuwiran
ang ating kabanalan, ang ating kalinisan, ang ating kapatawaran, lahat-lahat ay mula sa ating Diyos. Wala sa atin. Binigay niya lang yung kayong linong yon. Okay? At tinanggap natin. That's the key. Tinanggap natin. Yung iba ayaw. So, kasama niya tayo. Tayo ang kanyang hukbo dito. Yung ang iglesia ngayon, yung mga mamamatay sa panahon ng kapighatian, yung mga banal from the Old Testament, yung mga banal na Charlie Kirk, Pastor Chuck Smith, Billy Graham, lahat-lahat yun kasama natin. Okay? Lahat. And then we will come with Jesus. That includes us. So, isn't that awesome? Hindi pa na, just imagine that. Okay? So, tatapusin na niya yung hukbo ng mga masasama. So, again, sa sulat niya sa iglesia ng Thyatira, sa Revelation chapter 2 verses 26 to 27, sabi, ang magtatagumpay at ang tutupad ng aking mga gawa hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. Mamamahala siya sa kanila bilang isang pastol sa pamamagitan ng isang bakal na tungkod sa pamaraan ng pagdudurog ng isang tao sa palayok. So, yung magtatagumpay at tutupad ng kanyang mga utos, ng kanyang mga gawa, sila ay bibigyan niyang mamamahala. Ito nga ang hukbong kasama niya. So, mamamahala tayo sa 1,000-year reign. Okay, yung 1,000 millennial kingdom ng ating Panginoon. Mamamahala tayo ayon sa ating ginawa para sa Kanya. Okay? So, but ang ano niya dito ay ang magtatagumpay at ang tutupad ng aking mga gawa. Sila ang mamamahala. So, ang sinasabi niya is to endure, magtiis na hanggang sa katapusan. Huwag dapat tayong susuko, palagi tayong tutupad sa Kanya, huwag tayong maging kaaway niya, kunit palagi sa Kanyang panig. Okay? Never give up. Okay? So, endure until the end. Magtagumpay tayo lahat. Okay? At makakasama natin ang ating Panginoon. Okay? So, verse 17. At aking nakita ang isang anghel na nakatayo sa araw. Siya ay sumigaw ng isang malakas na tinig. Siya ay nagsalita sa lahat ng mga ibon na lumilipad sa gitna ng langit at sinabi niya, lumapit kayo at magtipon-tipon sa hapunan ng dakilang Diyos. Ito ay upang kainin ang laman ng mga hari at laman ng mga pinunong kapitan at laman ng malalakas na tao, ang laman ng mga kabayo, laman ng mga nakaupo rito, laman ng lahat ng mga taong malaya at mga alipin o mga hindi dakila at mga dakila. At nakita ko ang mabangis na hayop at ang mga hari sa lupa at kanilang mga hukbo. So mayroon din silang hukbo. Sama-sama silang nagtipon upang makipagdigmas laban sa kanya na nakaupo sa kabayo na kasama ang kanyang hukbo. At nahuli niya ang mabangis na hayop na kasama ang bulaang propeta na siyang gumawa ng mga tanda sa harap niya. Sa pamamagitan nito, nailigaw niya yung mga tumanggap ng tatak ng mabangis na hayop at yung mga sumasamba sa kanyang pangalan. Inihagis niyang buhay ang dalawa sa lawa ng apoy na nagniningas ng asupre. At ang natira ay pinatay ng nakaupo sa kabayo sa pamamagitan ng kanyang tabak na lumabas mula sa kanyang bibig. Again, ang kanyang salita. Ang lahat ng mga ibon ay nabusog sa kanilang mga laman. So, ito ang tinatawag o nabanggit na natin, digmaan ng Armageddon, the Battle of Armageddon. The battle itself at yung aftermath, yung resulta ng digmaan ito ang mangyayari. Sabi, mayroong isang makapangyarihang anghel na bababa, sabi nakatayo sa langit, sa araw, at inimbitahan ang mga ibon na kainin ang laman ng mga namatay, yung mga masasama. At walang pinipili, from kings, mga hari, hanggang sa mga alipin.
na pilit na nakipag-away, nakipagdigmaan sa ating Panginoon at ang kanyang hukbo. Ang kahatulan ng Diyos ay walang pinipili. Okay? Katulad din ng kaligtasan na inaalok niya sa tao, ino-offer niya, walang pinipili. From slave to kings, women, men, old, young, kung tatanggapin mo ang Panginoon, ililigtas ka niya. Kung pipiliin mong makipagdigma sa Kanya, yun din ang makukuha mo. Kamatayan. There's something interesting dito, yung flesh, yung laman. If is sa verse 18, I think, let me see. Verse 18, ito ay upang kainin ng laman ng mga hari, laman ng mga pinunong kapitan, laman ng mga malakas na tao, at ang laman ng kabayo, laman ng mga nakaupo rito, laman ng lahat ng mga taong malaya at mga alipin, at mga hindi dakila at mga dakila. In one verse, ilang beses, 6 times, na sinabi o binanggit yung laman. Ano ang symbol ng laman? Yung makalaman, right? Yung mga hindi makadiyos. Yung palaging hindi nila sinasamba ang kanilang Diyos, kundi sinasamba ang kanilang laman. Yung ayaw manampalataya sa Diyos, yung ngunit ang kanilang pananampalataya ay sa kanilang sarili. Fleshly, It's always the war, right? Ang spirito at ang laman, palaging nag-aaway. Pero ito ito ang binanggit, yung laman. So, yung mga hinatulan ay yung namuhay ayon sa kanilang laman at hindi ayon sa espiritu ng buhay na Diyos. Sila ang hahatulan. Again, 2 sides, dalawang panig. Be on the right side. The wicked army consists of the Antichrist, yung Antikristo at yung walang propeta, yung mga hari na nakisama sa kanila at ang kanilang mga hukbo, probably in the millions. Marami din sila, ngunit walang laban. But notice, ito walang laban. Sinong nagtagumpay? At hindi ito parang digmaan na parang Pacquiao. Retired na si Pacquiao. Pero if you remember yung mga fights ni Pacquiao, first round si Pacquiao nanalo sa first round. Second round si Marquez. Hindi ganoon, okay? Walang laban dito, okay? Hindi parang up or down, sino ang hindi. No contest ito, okay? No contest. Jesus at ang kanyang hukbo, tayo, tagumpay, boom, right away, okay? Hindi yung first round, second round na sinasabi kung hanggang 12 rounds, hindi pa man nagsasound yung bell, talo na sila. Okay? Or, ping! Anong bell, talo na sila. KO na. Okay? Walang laban. Okay? Yung mabangis na hayop, the beast, yung the Antikristo, at ang bulaang propeta, captured right away, right? Walang laban, right? Nakita nyo bang nakipag-away sila tapos, no, hindi. Right away, na-capture sila ng ating Panginoon. Tapos sila ay itinapon sa lawa ng apoy. Buhay. Okay, buhay. Hindi pinatay, buhay sa lawa ng apoy. That's the punishment that they will get. Sinusunog mo hindi namamatay. Could you imagine kung gaano sakit yun? And it's forever to eternity. Okay? Sinusunog, ngunit hindi namamatay. Ito ang dinideserve, matuwid na hatol sa kanila dahil sa paglinlang nila sa maraming tao. Okay? So, then all who are with them, yung mga marami pang tao, sabi, killed in an instant. At paano? Yung salita ng ating Diyos. Ewan ko kung paano niya gagawin yun, pero sa salita niya, tupok sila lahat. Tapos yung mga ibon, yun nga, ang sabi ng anghel, pinagpiesta sa laman ng mga rebelde. No contest. Okay? There's 2 things. Nalalaman niyo yung marriage supper of the Lamb?
yung kainan, yung pagkatapos ng kasalan, tapos kainan kasama ng ating Panginoon, right? Marriage supper of the Lamb. There's two, yung una, yung marriage supper of the Lamb, kasama tayo doon sa kainan. Kakain tayo kasama ng ating Panginoon. Itong mga hindi ayaw manampalataya, itong mga masama, sila ang kakainin. So, again, dalawang panig. Makikikain tayo kasama ng ating Panginoon or kakainin ka ng mga ibon. It's up to you. It's up to us. So, dalawa doon sa Unholy Trinity, yung Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, right? Tapos ginaya ng Diablo, siya ang Antikristo at ang bulaang propeta. Unholy Trinity, ang masamang Trinidad. So, dalawa na-capture niya. So, ang pinuno nila, ang Diablo, he will have his day too. We'll get to that. So, mayroon din siyang araw. Okay? So, but how foolish for men to think na makikipagtigma sila laban sa Diyos at akala nila siya mananalo. That is foolishness. Kamangmangan. Think of the word. How foolish for men to go against God's will and think that they can win. Ayaw nilang manampalataya, gusto nilang gawin ang sarili nilang gusto, at akala nila sila ay magtatagumpay laban sa Diyos. How foolish for men to think na makakapagpatuloy siya sa kanyang mga masamang gawain, sa kanyang kasalanan, at hindi mahahatol ng ating Diyos. Foolishness. There is judgment coming. Hatol, darating at darating yun. Let us not be fools, but rather fear God. Remember those who will be in heaven? Tandaan nyo, yung mga nasa langit na pumupuri, sumasamba sa ating Diyos, sabi, sila ay ang kanyang mga lingkod at sila na may takot sa Diyos. Right? Yun dapat tayo. Merong mga mangmang na gusto na makipagtigmaan laban sa ating Diyos, na namumuhay sa kanilang laman at hindi sa espiritu, at hahatulan sila. At mayroon din yung naglilingkod sa Kanya at may takot sa Kanya na nasa langit. Again, dalawang panig. Yung nasa langit at yung hahatulan na itatapon din sa lawa ng apoy. It's our choice. It's our choice. Which group? Aling panig tayo? So, choose the heavenly group. Maglingkod sa Kanya at matakot sa Kanyang pangalan. Matakot sa ating Diyos na ayaw nating masaktan ang puso ng ating Diyos. That's how we fear God. Do not do anything. Wala tayong ginagawa na makakasakit sa puso ng ating Diyos, ng ating Panginoon. So, let's walk together and endure. Magtiis hanggang sa katapusan. And then, yun ang ating reward. We will rule with Him. Well, our first reward is to be with Christ, na makasama natin ang ating Panginoon. But then, grace, bibigyan pa tayo ng kapamahalaan. So, trust in the Lord, trust in Jesus, and obey His word. Be a servant, maglingkod sa Kanya, at matakot sa Kanya. Okay? He will get us to heaven. He is Almighty God. He is powerful. Kaya niya yon. Kayang-kaya niya. Tayo dapat ay maging, ang sa atin lang ay sumunod sa Kanya, manatili sa Kanyang pag-ibig, manampalataya, at manatili sa pananampalataya. Endure until the end. Thank you. I love you. And let's pray that God would help us get, or help us to remain in Him. Wala tayo, hindi natin kaya. It's all about Jesus. Nasa sa Kanya lahat ang kapangyarihan. We just have to obey. So Jesus, we pray. Lord God, Father, we pray that you would help us as we walk this life, O Lord, na manatili sa inyong pag-ibig, manatili sa inyong panig, O Lord, na hindi kami humiwalay sa inyo, O Lord. So, we thank you, God, sa inyong kagandahang loob sa amin, O Lord. At itong napakagandang future namin, O Lord, dahil may takot kami sa inyo at pinaglilingkuran namin kayo.
So salamat po Panginoong Jesus. We just can't wait, Lord. We can't wait. Excited na kami, Lord, na makapiling namin kayo. So as John prayed, Lord, which we will see in the last of this book, oh Lord, he says, come, Lord Jesus, come. Actually, come quickly, Lord Jesus. Sabi. So we pray the same thing. Come, Lord Jesus. Take us home to be with you. We love you and we praise you. In your name we pray. Amen. Amen. Love you. I love you. I'll see you hopefully soon. Bye bye for now. See you next month. Love you.